O may gulay! Sagana sa masusustansyang pagkaing halaman ang farm na ito sa Cavite. Kaya wag na tayong magsayang ng oras. At habang nagkukwentuhan, harvest tayo ng gulay. Pero di sa karaniwang gulayan tayo mamimitas ng mga halamang pampahaba ng buhay. Dito po tayo sa ating hydroponics sa Greenhouse. sa ating hydro tree. Oo. So dito po meron po tayong mga Lola Rosa, and also we have yung mga green ice yung ginagamit sa mga sa mga salad, ano? Salad, yes, ma'am. So, dahil andito tayo, kukuha na tayo ng pang-salad, Yes, Romel, ma'am. di ba? Opo, O, pipitas na tayo. At nako, Okay, napakarami ko let's nang go. nakikita dito. Okay, so pwede tayong gumawa dito ng pang-salad. Salad, yes. Okay, hindi na tayo pupunta sa grocery dahil dito mismo may makukuha ka na. Gawa lang tayo ng konti. Yes. Tapos, dagdagan ko ng si Lola Lola Rosa. para may kaunting paet. Ang mga napitas na gulay, diretso na sa salad bowl. So, gaya nung nasa harap ko ngayon, eto. So, meron tayong lettuce, Lola Rosa, romaine, at saka ito yung blue ternate. So, ito yung kanilang salad. Sa farm na ito, may mga gumagala rin daw na certified vegetarian pets. Alam niyo ba, kinakain din to ng kanilang kakaibang hayop dito. Yung mga hayop nila na ang tawag ay mga herbivores. Yeah, mahilig sila sa mga ganito herb kasi sila ay health conscious. Kahit isang klase ng rodent o daga, hindi raw pwede maituturing ang capybara. Lumaki ng halos kasukat ng isang biik at pawang halaman ang kinakain. Itinuturing ang capybara na pinaka-friendly at pinaka-chill na hayop sa buong mundo. Parang pamilya siya ng daga. Daga? Yes, po. Pero walang leptospirosis. Wala po gano'n. Kung pagmamasdang mabuti, tila pinaghalong baboy, rabbit at guinea pig ang itsura ng kapibara. Sa likod ng kakaiba nitong anyo, may special talent din daw sila sa katubigan. Yung ilong nila nandito sa bandang ibabaw, tsaka yung mata niya nandito sa mas on the upper part. Pero I wonder bakit tinaguri ang ultimate chill icon o ang pinakakalmadong hayop sa buong mundo ang kapibara. Unang-una, isang herd sila, yung pamilya na magkakasama. So, nag-huddle yan. At masyadong sedentary ang kanilang lifestyle. Meaning, talagang chill. Relax lang sila doon, nagpapaaraw, nagpapaano. Kaya yung ibang hayop, hindi natatakot sa kanila. Lumalapit, tumatabi sa kanila, at hindi naman nila pinapansin. May tuturing din daw na health conscious ang kapibara, di tulad ng ibang klase ng daga. Ang rodent kasi, yung mga dagang nakikita natin yan, omnivore yan, kumakain yan ng kahit na anong makikita niya, opportunistic sila. Ito hindi, kailangan na kakainin niya yung damo, yung mga dahon na halaman tubig, at saka mga dahon sa paligid. Hello, yan po si Bok Choy. So, kinakain niya yung gulay? Gulay, may pellets din po sila. Tsaka mo yung paa niya. Yan po yung parang may web siya kasi Parang paa ng manok? ano nga sila sa Parang paa ng... tubig. Kaya magaling din yung Yes. lumangoy. Tapos Semi-aquatic sila. Yung balahibo niya parang ng walis. Yan. matigas. Matigas. Parang siyang baboy. Meron din kami dito yung So matagal na kayo meron nito, kapibara? since nung pandemic pa. Pandemic. Actually, dito kami pumutok sa. Talaga? Opo. Ito yung naging star niya? Yes, opo. Pinaniniwala ang nagmula ang kapibara sa South America tulad ng mga bansang Brazil at Argentina. Nakatira ang mga ito malapit sa ilog at halaman ang pangunahing pagkain. Mula umano sa lengguwahe ng katutubong Tupi ang pangalan nito na nangangahulugang grass eater. Sa bawat kapibara, gumagasto sila Romel ng mahigit sa 1,000 kada linggo sa pagkain at pag-aalaga nito. Meron bang may mga Pilipino ba na ito ang pet? Maraming nag-a-ask pero mahirap kasi dahil unang-una kailangan mo ng papers with the DNR, syempre. So registered kami, farm permit kami ng DNR. Ang galing! Wow! Dayuhang hayop man o sadyang atin, basta nasa bayan ni Juan, alagaan natin. Sa mga sinaunang paniniwala, ang kwago ay babala ng isang paparating na trahedya o kapahamakan, sakit
at kamatayan. Madalas kasi itong maiugnay sa hiwaga at kababalaghan dahil karaniwang aktibo sa dilim. Pero unti-unti ring nagbabago ang pagtingin sa kwago sa ating modernong panahon. Sa mga kabataan, ang kwago ay sagisag ng karunungan. Kaya nang sunod-sunod na magpakita ang mga kwago sa ilang lugar sa Kamaynilaan, naging palaisipan ito sa marami. Tulad ng isang adult Philippine Scops owl na isinuko sa Valenzuela. Minsan, tina-turn over lang dito sa family park. Mga nahuli nila na pumasok sa kanilang bahay. Yung iba naman po sa mga barangay animal control team. Kung minsan naman, mismong sa parke raw namumugad ang mga kwago. Ang Scops owl ay isang uri ng kwago na endemic o sa Pilipinas matatagpuan. Hindi raw ito agad mapapansin kapag nakadapo sa puno. Sa gabi rin aktibo ang Scops owl para maghanap ng pagkain. Pero ang mga kwagong ito daw ay tila nawili na sa syudad. Sunod-sunod na namataan ang ilang Philippine Scops owl sa Quezon City, Las Piñas at Caloocan. Hep hep hep! Huwag magpanik mga ka-wonder. Hindi ito bad omen o masamang sinyalis. Recently po kasi hatching season po nung mga owl po natin. May nakatira po kasi talaga na mga Scops owl po at iba pa pong wildlife animals po dito sa loob ng Metro Manila po. Kung mapuno po sa area nyo, possible po may nakatira doon. Ang tatlong juvenile Scops owl na ito o mga inakay kadalalan daw sa opisina ng DENR o Department of Environment and Natural Resources sa Quezon City. Dumating po sila sa amin, nestling talaga. Sobrang halos wala pong balahibo. Then after some time po na gantong pinapakain namin sila, nag-develop na yung balahibo nila. After ilang weeks, nagbabago ulit yung kulay nila. Ang pagpapalit ng kulay ng balahibo ng mga inakay na kwago, palatandaan daw ng maayos na paglaki ng mga ito. Mahihain sa personal, ano? Ano pangalan niya? Ay, wala kang pangalan ko. Sana all. Yan, yan ang pangalan niya ngayon. Sana all. Saan niyo po nakuha yan at kailan niyo po nakuha? Sa Valenzuela City po, noong May 5 po. Saan siya? Sa puno siya, sa building. Nahulog daw po sa puno. Yung nanay po kasi, tinuturuan niya po yung anak niya mag-ano. Kaya po siya lumipad. Ano to? Pagkagabi, umiilaw mata niya? Opo, active din po sila eh. Tingin ko ito, pagka naturuan pa, pwedeng utusan mag-withdraw sa ATM. Ganon? O talino siya. Ayatin mo. Oo, ganon. Sana all! Iya pa yan! Hindi adilahan niya, tsaka inamoy-amoy niya. Dito sa DENR Biodiversity Management Bureau National Wildlife Research and Rescue Center ang nagiging tirahan ng mga kwagong nasasagip sa Kamaynilaan. May nakuha kaming ganyan, tatry namin in-nurture hanggang maging adult at lumilipad na. Kung kaya niyang mag-survive, I think nasa naming fit for release, nire-release natin. Kaya naman sa susunod na mapadpad ang mga kwago sa inyong lugar, huwag itong katakutan at huwag natin itong hulihin. Hayaan natin silang makalipad sa sariling mundo at mabuhay ng malaya. Ang mga hayop, mabangis man o maamo, may sadyang puwang sa ating mundo.
Sa loob man o sa labas ng ating tahanan, sikapin nating hindi mapagkaitan ang mga ito Sana all! ng karapatang mabuhay.